Hello guys, welcome to today's Topic TV. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang sipag at tiyaga sa pagtitinda. Kailangan na rin ang matalas na pag-iisip at sapat na kaalaman. Lalo na kung usapin ay tungkol sa panlilinlang, kung saan ang mga kawawang tindero ang madalas na nabibiktima. Mga taong abala sa pag-asikaso ng paninda, walang kamalay-malay na naloloko na pala ng mga tusong mandaraya. Kagaya na lamang nitong isang tindero, isang lalaki ang bumili sa kanya ng karneng manok at nag-abot ng bayad na 1,000 piso at kaagad naman niya itong sinuklian. Subalit ilang segundo lang ang nakalipas ay muling bumalik ang lalaki at hindi raw iyon ang pinapabili sa kanya kundi mga legs. Ang kaso ay wala silang ganun kaya't pinabalik na lang niya ang 1,000 piso sa tindero. Subalit pagkabigay ng tindero ay agad niya itong pinalitan ng 100. At para hindi mahalata, kunwari pinapapalitan niya ng 2,500 ang 1,000 dapat na ibalik sa kanya, na isa rin sa panglito at pangkumbinse para hindi na sila magdududa pa sa 100 ibinalik sa tindero. Ay, 2,500. Kaya ayong maliwanag na naka 900 si kuya bawas ang 100 na ipinalit niya. Dito naman sa bilihan ng mga seat cover, isang tindero din ang nabiktima ng palit pera modus. Siyempre bibili kunwari ng items at magbibigay ng 1,000, pagkatapos ay papapalitan ang kanilang binili. Pagkatapos ay ibabalik ang kanilang binili dahil bibili pa raw pala sila ng ulam at babalik na lang sila ulit, na agad namang napaniwala ang tindero. Lagi po na to, bibili pa kayo? Hindi ka tayo lang. Ha? Hindi tayo lang. Ay! Bumabalik mo na doon. Ate ba? Balik na lang din ako. Ibinalik ng tindero ang 1,000 sa lalaki at kaagad itong napalitan ng di niya nalalaman. At isa pa sa mga style ng mga ito ay kunwaring inaapura siya ng kaniyang kasama sa motor para medyo matataranta ang tindero at maibigay na kaagad sa kanila ang 1,000. At dahil nga walang alam ang tindero sa mga ganitong modus, ay agad-agad niya itong kinuha para bigyan ulit ng isa pang 1,000 ang lalaki. Ang simpleng pagkakamali o kakulangan sa kaalaman ay maaaring magdulot ng malaking pagkalugi, lalo na sa mga tindahang umaasa sa bawat sentimong kita. Kaya't paalala sa lahat ng may negosyo, maging mapanuri, maging alerto at siguraduhing may sapat na kaalaman ang mga taong pinagkakatiwalaan ninyo sa pera. Hindi sapat ang tiwala lang. Kailangan ito ay sabayan ng tamang pagsasanay at gabay. At sa mga kababayan nating patuloy na nagtitiyaga at nagsusumikap, huwag tayong maging biktima ng panlilinlang. Ang kaalaman ay proteksyon. Maraming salamat sa panonood at kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Today's Topic TV para sa iba pang mga babala at kaalaman na makakatulong sa inyong pag-iingat sa araw-araw. Maging maingat, maging mapagmatyag at laging tandaan, mas mabuting makaiwas kaysa magsisi sa huli.